Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Sir, wag niyo harangan to, sir. Ay, sorry. Na inspection na natin, nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang kapulot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design.
Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon ng detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita niyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito. Baka na. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid nagtinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Yeah. be held liable. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to national to. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga load. Kasi ganyan ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari.